Mapagpalang Pasko sa inyong lahat. Buong puso tayong magpasalamat sa Diyos para sa pinakadakilang handog niya sa atin, ang kanyang bugtong na anak. Nagkatawang tao ang Diyos upang ang lahat na nararanasan natin ay hindi maging iba sa Kanya. Ang ating mga kagalakan at sakit, ang mga pag-asa at takot, ang mga kahinaan at lakas natin. Ang mangunguna po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Sammy Patriarca MSC. Magsitayo na po tayong lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa na Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Merry Christmas! Merry Christmas po, Father. At welcome sa ating banal na pagdiriwang, ang banal na misa para sa Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Maupo po tayo dahil sa araw na ito ay ilulunsad din natin ang Mission Station Synodal and Interministerial Pastoral Plan. Sa banal na misang ito, ating iniaalay bilang pasasalamat sa Diyos at bilang formal na paglulunsad ng Mission Station Synodal Interministerial Pastoral Plan na magsisilbing gabay natin sa sama-samang paglilingkod, ebangelisasyon at pagpapatibay ng pamilya,
kabataan at bunting pamayanang Kristiyano, kung saan ito ay may 5 elemento. May malalim na pananampalataya, nagmamalasakit at nagkakaisang naglalakbay kasama si Jesus sa patnubay ng Espiritu Santo, masigasig na nakikinig at tumutugon sa daing ng mga nasa laylayan at iba't ibang sektor, isyong panlipunan, sanlilikha. Mga kapatid, tinipon tayo ngayon ng Panginoon bilang isang pamayanang naglalakbay ng magkakasama sa pananampalataya. Sa pagdiriwang na ito, inilunsad natin ang ating Mission Station Synodal Interministerial Pastoral Plan na bunga ng panalangin, pakikinig at sama-samang pagninilay. Hinihiling natin ang patnubay ng Espiritu Santo upang lahat ng ating mga plano at gawain ay maging kalugod-lugod sa Diyos at kapaki-pakinabang sa Kanyang bayan. Mangingisda ako. Sasama kami. Panginoon, aming iniaalay ang planong ito, hindi lamang isang dokumento, kundi tanda ng isang pangako. Pangako na kami ay magiging mas buhay, mas magkakaisa, at mas misyonerong simbahan. Ito ang aming tugon sa tawag ng Diyos na maglingkod, magmahal, at magbahagi ng pag-asa sa aming kapwa. Ngayon, sa ngalan ng ating mission station, ipinahayag ko ang opisyal na paglulunsad ng Synodal Interministerial Plan. Naway ito ay maging gabay sa ating lahat sa ating paglalakbay kasama ang Diyos. Mga kapatid, ang paglulunsad ng Mission Station Synodal Interministerial Pastoral Plan ay simula pa lamang. Tayo ngayon ay isinusugo ng Diyos upang isabuhay ang ating mga plano sa pamamagitan ng konkretong pagkilos, pagkakaisa at pagmamahalan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo po tayo. Mga kapatid, upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, muli aminin natin ang ating mga pagkakamali at mga pagkukulang. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong makapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami.
in excelsis Deo. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob kami iyong nilikha, at sa iyong pagtatangkilik kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya, na totoong may pagkakapuri mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magalak na sisigaw ang mga naghihintay sa pagdating ng kanilang pinananabikang Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa buong daigdig, pinasabi ng Panginoon, ibalita sa mga taga-Jerusalem na dadarating ang Panginoon para sila ay iligtas. Kasama niya ang lahat ng kanyang iniligtas. Ika'y tatawaging bayang banal ng Diyos, bayang iniligtas ng Panginoon. Ang Jerusalem ay tatawaging lungsod na mahal ng Diyos, lungsod na hindi itinakwil ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumilang ang Panginoon, liwanag sa atin ngayon. Ang puon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Sa langit ay nahahayag, yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Tugon. Sa tapat, ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, magahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain. At sa puon ay iukol ang papuring walang maliw. Tugon. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Sa pamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga. Ang itinalaga niyang mag-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang magningning ng sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita.
Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din, siya'y higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Hindi rin niya sinabi sa kaninuman sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng maanghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Banal na araw, sumikat, halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pasimula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa gagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan
at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw, "Siyang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak." Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat at Merry Christmas. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga at Merry Christmas. Kamusta inyong Pasko? Kamusta Pasko natin? Masaya. Salamat sa Diyos at masaya tayo. Sana ang mga diwa ng Pasko ay nadama natin sa mga panahong ito. Noong nakaarang araw ay nanood kami ng interview ni Karen Davila kay Vice Ganda. Magaganda yung kanyang mga sagot tungkol sa mga katanungan about sa kanyang personal life, about sa kanyang mga struggles, about sa kanyang love life, at higit sa lahat tungkol sa mga pangyayari na nagaganap sa ating bansa. Sa katapusan ay tinanong siya ni Karen, "Vice, ano para sa iyo ang Pasko?" Lalo-lalo na ang mga Pilipino ay nakaranas ng mga matinding paghihirap, dulot ng katiwalian ng mga namamahala sa atin. Mga kapatid nating biktima ng iba't ibang kalamidad, tulad sa Cebu, malalakas na lindol at talagang malalaking baha. Sinagot siya ni Vice na para sa akin ang Pasko ay isang oportunidad upang maipadama ang kagalakan. Maipahayag ang pagmamahal at makapagbigay ng pag-asa. Kung titingnan natin yung kanilang laro sa Showtime na nagbibigay ng pera, lalong-lalo na sa mga nangailangan, parang doon nakaikot ang kaniyang pananaw sa kahulugan ng diwa ng Pasko. Nang Pasko ay isang opportunity, it is a time na makapagbahagi ng kagalakan, makapagpadama ng pagmamahal, at makapagbigay ng pag-asa. Kaya niyayakap niya yung mga contestants. Tapos sa kanyang yakap, umiiyak yung mga contestants. Tapos binibigyan niya yung pag-asa, yung talagang alam niya na hirap sa buhay. Biro mo yung 1 million, iniba niya yung tanong. Tinanong niya lang 1 plus 1 para maibigay niya ang 1 million at mabigyan ng bagong pag-asa yung naghihirap. Ganun sana ang bawat isa sa atin. Ang pananaw natin kung ano ang Pasko. Hindi lang regalo, hindi lang masarap na pagkain, hindi lang Christmas party, hindi lang exchange gifts. Kundi ito ay isang pagkakataon upang sa iba't ibang pamamaraan ay maipahayag natin ang tunay na diwa ng Pasko.
Lalo-lalo na tayo ay makapagbigay ng kagalakan. Di ba? Mabigyan mo yung inaanak mo ng 100 o laruan. Di ba? Tuwang-tuwa siya. No? Tapos, mayakap mo yung kapitbahay mo na may pinagdaanan. Na ipadama mo ang pagmamahal. Tapos yung makaunting tulong na ating naitulong sa mga naiilangan ay naipapahayag at nabibigyan natin ng pag-asa. At sana mga ito ay hindi lang tuwing Pasko. Sana araw-araw ay Pasko. Araw-araw sana maipahayag natin ang mga bagay na ito. Kasi yun naman talaga ang reason kung bakit naparito ang anak ng Diyos. He gives us joy. He wanted to feel His love and to give us hope. Yun yung reason kung bakit naparito si Jesus. Na ipadama sa atin ang kagalakan. Nais niyang tayo ay palaging masaya. Nais niyang palagi tayo ay magalak. May itapadama ang kanyang pagmamahal at sa pamamagitan niya ay mabigyan tayo ng pag-asa sa gitna ng maraming pagsubok sa buhay. Mga minamahal na kapatid, kung inyong napansin sa pagdiriwang natin ng Pasko, iba-iba yung ating mga pagbasa. Mula kagabi. Kagabi, ano yung pagbasa natin? Ano yung ebanghelyo natin? Ano yung ebanghelyo natin? Pagpapakita at pagbabalita ng anghel sa mga nagsimba man kaya kayo kagabi. Ibinalita ng anghel sa mga pastol na isinilang si Jesus. Ibig sabihin, ang unang nakaalam na isinilang si Jesus ay hindi mga hari, hindi mga mayayaman, kundi ang mga taong hirap sa buhay. Ang mga pastol na nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Sa kanila, unang ibinalita ang kapanganakan ng ating tagapagligtas. Kaninang sa ating misa sa Cluster Hope, misa yun sa Bukang Liwayway. Ano yung gospel natin? Ano yung gospel natin? Taga Cluster Hope? Ang gospel natin kanina sa Bukang Liwayway ay tungkol sa pagpunta na ng mga pastol doon sa sabsaban. Kasi kagabi, ibinalita pa sa kanila. Kaninang madaling araw, ang gospel ay pumunta na ang mga pastol sa sabsaban. At kanilang natagpuan si Jesus, si Jose at si Maria. Tapos ikwinento ng mga pastol kay Maria at kay Jose ang isinabi sa kanila ng anghel. At sabi sa Ebanghelyo, pinagbulay-bulayan ni Maria ang lahat ng mga sinabi ng mga pastol. At umuwing tuwang-tuwa at punong-puno ng kagalakan ang mga pastol sa kanilang nakita at natagpuan ang batang Jesus. Ngayon, iba naman ang ating gospel. Mamayang hapon, iba naman. Ang ating gospel ay mula kay Juan chapter 1 verses 1 to 18. Sa pasimula, ang salita ay naging tao. Ang salita ay ang Diyos. Kung napakinggan ninyo ng mabuti ang ating ebanghelyo, napakahirap unawain. Yung sabi, sa pasimula pa'y naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya.
Kung pagnilayan natin ang ating ebanghelyo sa umagang ito, ang mga narinig natin ay tungkol sa pagpapakilala kung sino si Jesus, kung sino yung isinilang. Una, ipinakilala na ang isinilang na si Jesus ay ang salita na naging tao. Di ba? Nung pagbalita ng Anghel Gabriel kay Maria, salita man lang iyon. Sabi niya, ikaw ay maglihi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at ikaw ay manganak ng lalaki at tatawagin mong siyang Jesus. So ang salita ng anghel ay naging tao. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagsisimba, mahalagang nakikinig sa salita. Dahil ang nagsasalita ay hindi elektor, kundi Diyos. Dahil ang salita ay Diyos. Kapag nagbasa ang lektor, ano ang sinasabi ng lektor? Ang salita ng Diyos. Hindi siya iniba na natin yung ginawa natin noon na ang pagbasa mula sa, ngayon ang sinasabi na ng lektor, ang salita ng Diyos mula kay. Tapos pagkatapos niyang basahin, ang kaniyang binasa, ano ang kaniyang sinasabi? Ang salita ng Diyos. Ano ang sinasagot natin? Salamat sa Diyos. Ibig sabihin, napakahalaga na makinig tayo ng salita ng Diyos. Dahil ang ating pinapakinggan ay hindi lang lektor, kundi ang Diyos. At sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, sa mga panahon na tayo ay nakaranas ng mga matinding hamon at mga pagsubok, napakahalaga na mayroon tayong pinapakinggan. Mayroong nag-a-advise sa atin. Di ba? Kapag merong problema tayo, pumupunta tayo sa tao na makapag-advise sa atin upang lumakas ang ating loob. Kapag may pinagdaanan tayo sa buhay, may pinupuntahan tayong tao na nais nating makarinig mula sa Kanya. Na ang Kaniyang mga salita ang magpapalakas sa atin at magpapatibay ng ating loob upang harapin natin itong pinagdaanan natin sa buhay. Kung pumupunta nga tayo sa tao upang makinig sa kanyang salita, how much more sa Diyos? Dahil ang kanyang salita ay totoo, tunay at tapat, at punong-puno ng pagmamahal. Kung marunong lang tayong magbasa at makinig sa kanyang mga salita, napakaganda ng kaniyang mga salita. Kung palagi lang tayo nagbabasa ng kaniyang salita, ay napakaganda ng kaniyang mga salita. Nagbibigay siya sa atin ng pag-asa. Halimbawa, pag problemado ka, na maraming mga pagsubok na dumating sa buhay mo, basahin mo ang aklat ni Job. Pag nabasa mo lang ang aklat ni Job, masabi mo sa iyong sarili, yung kaniyang naranasan, masigit pa kaysa akin. Subalit hindi siya sumuko, kumapit siya sa Diyos. At ang lahat ng nawala sa kanya ay ibinalik ng Diyos, sobra-sobra pa sa nawala. Pero kung hindi tayo bumasa noon, wala. Hindi natin alam. Pero kung nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, dahil ang salita ay Diyos, sa gitna ng mga hamon at mga pagsubok sa buhay, siya yung magpapalakas loob. Siya yung magbibigay sa atin ng gabay kung ano makarapat dapat nating gawin. Pangalawa, sinasabi na si Jesus ay liwanag. Siya ang ilaw. Sabi nga, sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito si Juan upang magpatutuo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw.
Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating na sa sanlibutan. Pangalawa na ipinapahayag na pagpapakilala kay Jesus, siya ang ilaw. Sana katulad tayo ng mga isda. Di ba kapag madilim, doon nangingisda ang mangingisda. Hindi sila nangingisda na maliwanag ang buwan kasi wala silang mahuli. Pag madilim, may dala silang Petromax, yung Coleman. Yun po yung pinapailaw nila. At kapag umilaw na yung ilaw na iyon, dumadapo ang mga isda. Ganon din yung parang kulisap, na yung parang langgam na malalaki, na noong nakaraang gabi, lipad ng lipad, na dumadapo sa ilaw. Sana, ganun din tayo. Huwag tayong humiwalay sa tunay na ilaw, kundi palagi tayong dumapo sa ilaw na iyon, na magbibigay sa atin ng init, na magbibigay sa atin ng liwanag, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At pangatlo, sinabi sa atin na siya ay nagkatawang tao. Siya ay naging tao. Siya ay naging tao katulad natin upang siya ay makipamuhay sa atin. So dito tayo ay pinaalalahanan na hindi tayo nag-iisa sa mundong ibabaw na ito. Kaya tinawag natin siyang Emmanuel, sumasa atin ang Diyos. Nasa atin ang Diyos, kasama natin siya. Sabi nga natin noong nakaraang gabi, siya ang ating kakampi. Siya ang magliligtas sa atin. Siya ang magtatanggol sa atin. Pero ma-recognize lamang natin si Jesus na siya ang ilaw, na siya ang salita, na siya ay nagkatawang tao kung meron tayong sabi ng ating ebanghelyo, kung magkaroon tayo ng pananampalataya. Ang ating pananampalataya ang siyang daan upang ma-recognize natin na si Jesus ay salita, ilaw, at nakatawang tao na kasama natin. Ito yung sineselebrate natin ditong panahon ng Pasko. Ang pagdating ng salita, ang pagpaparito ng ilaw na nagkatawang tao upang makipamuhay sa atin. At higit sa lahat, maipadama sa atin at maipamalas ang kagalakan, pagmamahal at pag-asa. Maganap lamang ang mga ito kung meron tayong pananampalataya. Tandaan na isinilang at naparito ngayon ang salita, ang ilaw, at ang nagkatawang tao. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod po tayo. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan na mayumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Mga kapatid, sa banal na araw na ito, dumulog tayo sa Ama
na walang sawang lumilingap at tumutulong sa kanyang bayan. Siyang salita, ating ilaw at nagkatawang tao, upang ipamalas sa atin ang kagalakan, pagmamahal at mabigyan tayo ng pag-asa. Manalangin tayo at ating sasabihin, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa kaming maging saksi ng pagkakatawang tao ng anak mo, si Jesus, upang maramdaman ng buong daigdig ang kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng bansa, magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkamit ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilala kay Jesus, masumpungan nawa nila ang liwanag na hatid ng maningning na bituin upang makilala nila ang anak mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamuhay nawa sila bilang mga Kristiyanong mayroong pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mahihirap, masumpungan nawa nila ang pag-asa at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Gawin mong panahon ng pasasalamat at pagbabahaginan ang pagdiriwang namin ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak, upang maipamalas namin ang kagalakan, maipadama namin ang pagmamahal at makapagbigay kami ng pag-asa sa pamagitan ng aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo po tayong lahat. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayoy ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po tayo. Ama naming maawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipinakikiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang makaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika, pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod, ang makaanib nito sa San Sinukob, kaisa ng aming Papa Leon na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo Pablo Virelio at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon aming idinadalangin.
Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming inialay para sa kapakanan namin at namamahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, pinarangalan namin ngayon, ipinagdiriwang namin ngayon ang dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng tagapagligtas sa sanlibutan, nung siya'y ipanganak ni Santa Maria na nagdalang tao at nanatili pa ring berhen. Pinarangalan namin ngayong unang-una ang ina ng Diyos at Panginoon naming Hesu Kristo, si Maria na maluwalhating tanging berhen. Kaisa ng buong simbahan, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo. Gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat na iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang makabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan. Loobin mong kami ay makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesu Kristo. Noong bispiras ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit. Sa iyo, Diyos Amang, naming makapangyarihan. At nagpasalamat siya sa iyo. Pinagati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit
ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mabiyayang sa iyo rin nang galing, inihandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingan walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayon, tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling naming iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap upang sa pagsasalo-salo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag. Kami ay mapuspos na iyong pagpapala sa tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumaos sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayoy aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo, kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mabanal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ang lahat na iyong mga banal. Kami naway makapista nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan, kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan, sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo. Sa kaniyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Merry Christmas! Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang sumila ngayong tagapagligtas na nagdulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papuri at pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Panalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa mga paalala at paanyaya. Patuloy po nating pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry, Ministry of Altar Servers, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Lectors, Greeters, and Commentators, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Social Media Ministry para sa ating FB live streaming. Pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating banal na misa, si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Paalala po ang Cluster Love, ang misa po nila para po sa kanilang Christmas Day Mass ay 5 o'clock p.m. sa Woodcraft Bayanihan. Ang ating altar servers ay magkakaroon ng Pax Tecum. Sila ay iikot sa inyong mga tahanan kasama ang ating sanggol na si Jesus. Nawa po sila po ay inyong patuloyin at papasukin sa inyong mga tahanan. Ito po ang mga schedule ng kanilang pagbisita. Cluster Love, December 26, 2025, 8 o'clock p.m. Cluster Hope, December 27, 2025, 8 o'clock a.m. Cluster Faith, December 29, 2025, 8 o'clock a.m. At sa January 3, 2025, ang lahat ay inaanyayahan sa Pasko ng Mission Station. Magkakaroon ng banal na misa sa ganap na ikatatlo ng hapon at susundan ng mga programa, salo-salo at mga raffle. Ito po ay gaganapin sa Bayanihan Covered Court. Maraming salamat po. Pagkatapos ng ating banal na misa, ang lahat ay inaanyayahan na pagbigay papuri at parangal at pasalamat sa Batang Jesus na bagong isinilang. No? So maglinya po tayo ng isang linya, lalapit po tayo sa Kanya at halik po tayo. I-greet po natin siya ng happy birthday o mag-alay kayo ng panalangin sa Kanya habang kayo ay lumalapit at siya inyong papurihan sa pamagitan ng paghalik o pag-touch sa Kanya. At mamayang hapon po ay uuwi po ako ng Iloilo dahil sa Sabado ay tatanggap po ako napili po ako sa aming school noong high school na one of the most outstanding alumni. No? So, sa Sabado ng gabi po ang aking balik. No? At ako din po ang misa sa aming grand homecoming alumni. No? Ika 98 years ng aming school. No? Tapos pumili po sila mula for 98 years ng mga outstanding alumni. No? So isa po tayo sa kanilang mga napili. No? So babalik din po ako sa Sabado ng gabi. No? Para sa mga pagdiriwang ng banal na misa sa sunod na mga araw. No? At maraming salamat. No? Sa kaunti kasi yung tao ngayon. Ha? So, sa bagong taon na po ako, sa 31 na po ako aawit, no? Kasi kakaunti, no? So, sa 31 na po ako ng gabi, kakanta
dito sa Cluster Faith. No? So i-reserve na lang po ninyo sa 31. Ibigay na lang muna ninyo sa ating mga sakristan sa kanilang paksteko. Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag ng banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita, ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan, ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang makatambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Ipagpatuloy natin ang pagpapahayag sa tunay na diwa ng Pasko, ang kagalakan, ang pag-asa, at pagmamahal. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Merry Christmas! Merry Christmas po.